Narito na naman ang panahon ng taon para bisitahin ang mga simbahan bilang bahagi ng tradisyon ng mahal na araw. Ang Bisita Iglesia o mas kilala bilang Seven Churches Visitation. Karaniwang ginagawa sa gabi ng Huwebes Santo matapos ang misa ng Hapag ng Panginoon. Kung plano ng inyong pamilya na gawin ang Bisita Iglesia sa mga kalapit na probinsya, maraming mga simbahang Katoliko sa Bulacan na may kasaysayan at kultural na kahalagahan na maaaring magdagdag na kahulugan sa inyong pagbisita. Love the Philippines. Alright guys, love the Philippines, sabi nga. Ayan o, nakasulat na. Alright, so magandang umaga ulit sa lahat. Nandito na naman tayo ngayon sa kalsada at meron tayong biyahe. Umalis nga pala kami sa San Rafael, Bulacan around 5:20 ng madaling araw. Ang ating lakad ay para sa mga kapatid nating Katoliko, pareho ng pananampalataya na nagbabalak na mamasyal ngayong darating na Holy Week. Ang karaniwan na ginagawa na pagpasyal ng mga Katoliko tuwing Holy Week ay ang pagbisita iglesia. Kaya ang gagawin natin ngayong araw ay pupunta tayo ngayon sa 7 simbahan dito sa Bulacan. Ibaw naman ng pandesal. Kaliwa na tayo dito. Ayun, kakaliwa tayo dito. Sa mga bago nating viewers, marami po kami mga nakapila na rides. At sana po isubaybayan nyo yung aming journey as a rider, as a motovlogger. And hopefully magkita-kita tayo. Natin hanapin St. John God Parish. Diretsuhin ko lang daw to. Kuya, pwede magtanong, saan po ba yung simbahan dito? Ibay? Apo. Ito po, malayo pa. Yun po ba yung pinakamalaking simbahan? Apo, ito po yun. Malabang. Thank you kuya. Liko daw tayo dito. Ito na, simbahan. Kita na yung mga ilaw. Ngayon, ang una nating pupuntahan, nakikita natin yung dulo ng simbahan na yun sa pinakataas. Ito ang St. Michael the Archangel Parish. Ilang kilometro lang mula sa exit ng bayan ng Marilao, patungong Hilaga ay matatagpuan ang isang simbahan na itinatag para kay San Miguel, isa sa mga arkanghel. Ang parokya ni San Miguel Arkanghel ay nagsimula bilang isang kapilya na itinatag ni Padre Vicente de Talavera noong April 21, 1796. Ilagay natin sa na lang. Sa barbershop. Thank you, kuya. Sige. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bibili tayo ng sampagita. Ayun, tayo naman ay pupunta na ngayon sa ikalawang simbahan na nasasakop naman ng Santa Maria. Yan. Few minutes away lang galing doon sa Marilao. Papunta naman tayo ngayon ng Santa Maria, Bulacan para puntahan itong isa pang simbahan. Welcome to the Philippine Arena. Laki niya Ayan na makikita na natin yung sabi nito, kakanan tayo. Ito, La Purisima Concepcion. Yan yung ating pupuntahang simbahan. Madali lang pala hanapin kasi pagdating mo sa paglagpas mo ng Philippine Arena, dire-diretso ka lang hanggang marating mo yung kanto na may karatula ng simbahan. Tapos yun, dire-diretso mo lang. Lapit na tayo. Nakikita ko na ang simbahan na yun. Nakikita mo na yung tuktok na may cross. Oops. Tanong saan pwede mag-park. Ayan, pwede tayo pumasok sa loob. Sa kanan, lumamotor. Sakto. Ito ang Minor Basilica of La Purisima Concepcion.
Ang Basilica Minor ng La Purisima Concepcion sa bayan ng Santa Maria ay itinatag ng mga Frailing Franciscano noong 1792. Ang simbahan ay binigyan ng titulong Basilica Minor noong huli ng 2021. Dito matatagpuan ang larawan ng La Purisima Concepcion na iginawad ng kolonikal koronasyon noong 2020. Ang larawan ay babalutin tuwing Semana Santa bilang bahagi ng tradisyong simbahan. Ang simbahan ay nakaharap sa F. Santiago Street, ilang metro lamang mula sa munisipyo. Nakailang simbahan na tayo? 2. Welcome! Giginto Municipal Hall. Ano? Napasok na tayo sa Malolos, Bulacan. Hindi pala tayo U-turn. Ito naman ang Baraswain Church. Ang simbahan ng Baraswain o ang parokya ng Our Lady of Mount Carmel ay kilala sa kanyang makasaysayang kahalagahan bilang lugar ng pambansang komprehensiya noong September 15, 1898 para isulat ang konstitusyon at tagpuan ng formal na inaugurasyon ng unang Republika ng Pilipinas noong January 23, 1899. Ayon sa opisyal na website ng simbahan, ang bato ng simbahan na makikita ng mga tao ngayon ay itinayo mula 1885 hanggang 1898 na dinisenyo ni Miguel Magpayo. Ito ay matatagpuan sa Paseo del Congreso Street sa lungsod ng Malolos. Good morning mga idol. Nandito tayo ngayon sa Baraswain Church, which is yung pangatlong church na pinuntahan natin ngayong araw. Dahil yung pang-apat na church na pupuntahan natin ay malapit lang, hindi na tayo magdadala ng motor, kaya lalakaran na lang natin mula dito sa Baraswain Church going to Malolos Cathedral. So tara, samahan nyo kami. Habang naglalakad nga kami doon sa ika-apat na simbahan na pupuntahan natin, nadaanan natin itong Museo ng Kasaysayang Politika ng Pilipinas. Yun na yung ika-apat na church na pupuntahan natin. Ito rin yung tinatawag na Katedral ng Malolos. Minor Basilica and Cathedral of Immaculate Conception. Malapit sa simbahan ng Baraswain ay ang Katedral ng Malolos o ang Basilica Minor at Katedral ng Immaculate Conception na itinatag ng mga Frailing Agustino noong June 11, 1580. Ayon sa tala ng National Historical Commission na nag-post ng kanilang Facebook page, ang simbahan ay naging katedral ng Diocese ng Malolos noong March 11, 1962 at iginawad ang titulong Basilica Minor noong 1999. Ito ang lugar ng pagpupulong ng 20 kabataang babae mula sa Malolos kay Governor General Valeriano Weyler noong December 12, 1888 upang humingi ng pahintulot na magbukas ang paaralan. Isang puno na tinatawag na Kalayaan Tea na may isang siglo ng kasaysayan ay matatagpuan pa rin sa harap ng simbahan. Itinanim ng yumaong dating Pangulong Emilio Aguinaldo sa panahon ng pagpahinga sa Malolos Convention. Ayon yan sa website ng pamahalaang lalawigan ng Bulacan. Sa kanan tayo paglagpas ng tulay. Ito daw oh. Ay, shortcut. O, doon na lang kaya. Dito na lang siguro. Dito na lang. Dami naman dumadaan eh, no? Sokol. Ang ano yun? Ito na. Ito na yung mismong church. Diocese Shrine and Parish of St. John the Baptist. Ang pagbisita sa simbahan ay hindi kompleto kung hindi makakadaan sa simbahan ni San Juan Bautista sa Padre Burgos Street sa bayan ng Kalumpit.
Itinuturing itong pinakamatandang simbahan sa Bulacan na itinayo noong 1572 sa pangasiwa ng Paraling Agustino na si Father Diego Vivar Ordonez. Ayon yan sa website ng Pamahalang Panlalawigan ng Bulacan. Yo, what's up? Nagtanghalian na ba ang lahat? Kami tapos na. At papunta na kami sa pang-anim na simbahan ngayong araw. Malapit na natin makompleto. At ang pupuntahan naman natin ang simbahan dito sa Baliwag. Ito naman ang St. Agustin Parish. Sa Plaza Naning sa lungsod ng Baliwag, makikita mo ang parokya ng San Agustin. Itinatag ito ng mga Praeling Agustino noong 1733 at inilaan kay San Agustin ng Hipo. Ayon sa opisyal na website ng lokal na pamahalaan, makikita mo ang isang malaking puting marmol na larawan ni Moises na may dalang 2 tableta na may 10 utos. Malapit na tayo dito sa ating ikapitong simbahan na pupuntahan na nandito sa San Rafael, Bulacan. Sana pagdating natin dito sa kanto, kakanan tayo tapos makikita na natin mismo yung simbahan. Marami na rin palang tao nagsisimba at pupunta ngayon. Ayan, dito tayo kakanan. Makikita nyo naman San Juan de Dios, yan. Kakanan dito, may eskwelahan. At eto na. Yun na, matatanaw nyo na ang simbahan. At ang pinakahuling simbahan na pinuntahan natin ay ang San Juan de Dios Church. Isang simbahang Katoliko na inilaan kay San Juan de Dios ay matatagpuan sa Barangay Poblacion sa bayan ng San Rafael. Ang patron santo ng mga ospital at may mga karamdaman. At si San Rafael ay isa sa 7 arkanghel. Sinaksihan ng simbahan ang isang marahas at madugong laban patungo sa dulo ng kolonyal ng pananakop ng mga Kastila na gumugunita sa pamamagitan ng isang makasaysayang marka sa harap ng simbahan. Ayon yan sa website ng San Rafael. Sa pagtungo namin sa mga simbahang ito, na-realize ko na hindi lamang tuwing may tradisyon ng mahal na araw natin ito dapat bisitahin, sapagkat ang mga simbahang ito ay sumasalamin sa makasaysayang bahagi ng ating kultura. Muli, kami ang Eman and Queen. Paalam.